Attorney, magandang hapon po sa inyo. Narinig po kakatapos lang po natin no, sa CLRV yung inyo pong closing statement. Can you walk us through the process, sir? Paano niyo po, kumbaga, ginawa yung 10 rebuttals na yon na inyong mga statement? Kumbaga, what was going in your mind when you drafted that response and for also to make a lasting final closing statement also in behalf of the victims? Well, una muna talagang pinag-aralan po namin kung ano po yung mga submissions ng defense. So talagang nakinig kami kahapon at pati nung Monday sa kanilang opening statement para naman malaman namin yung mga puntos nila. Para punto po punto din namin silang isasagutin. Mhm. Kaya sa tingin po namin na palabas naman namin yung mga punto namin laban sa kanila. Apo. Yung very specific din po yung mga inyong arguments, no? What do you think now, sir? Are you confident? What are you feeling right now? Pagbibigay pa lang po si Attorney Kaufman ng kanyang closing statement. Pero what about you, sir? What are you feeling right now regarding the outcome po of the pre-trial hearing? I think siguro relieved na we were able to show yung views at concerns ng mga biktimang nire-represent namin. Mhm. Kasi parang nawawala sila dun Mhm. sa lalo na may mga false news, fake news at disinformation Mhm. laban sa kanila. Mhm. So gusto naming maging talagang victim-centered Ah. itong proceedings na to. Kasi Mhm. talagang sila po yung pinupuntirya po nito. Mhm. Can you talk to me, sir, about yung sinabi niya na they want to reintegrate in the society and kumbaga get out of the shadows of fake news. Ano po ba, sir, kumbaga kung pwede niyo pong ibahagi sa amin yung mga nararamdaman din nila ngayon kasi nakita din namin na very, kumbaga tired na rin, ang haba po, very heavy rin sa kanila. Can you walk us through that process ng emotion nila? Kasi usually yung mga victims galing po sila sa mga close-knit at Mhm. mga low-income communities kung saan magkakakilala po sila. Mhm. Pero syempre nandun na yung stigma Yeah. nung panahon ni Mr. Duterte na kung namatay yung kaanak sa tukhang, natukhang yan sila. So may stigma na yun kaya parang hindi nila ma-share talaga yung kanilang saloobin kahit sa Mhm. mga neighbors nila. Mhm. At lalo na ngayon parang tumaas talaga yung false news at disinformation at fake news. Kaya yun yung panawagan natin sa chamber na ilabas na rin sila dun sa liwanag ng Mhm. katotohanan at hustisya. Ito po sa 5 araw, no, kasama yung break, no. Ano po ba, sir, yung kumbaga meron ba silang sinabi na hinaing nila or nararamdaman din nila throughout this process? Kasi kumbaga ito first hand nilang nakikita, this for the first time din nila makapunta dito to witness such a trial. Bilang representatives po ng victims, meron po ba sa kanila na sinasabi na okay, itong experience na to, did it make them feel more confident, more hopeful, or also a little bit reserved? Kumbaga kasi makikita din natin yung both sides and they're Mhm. sitting beside also yung mga lawyers ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Do you have an idea into how they're yeah. Okay. Una, talagang security yung aming tinitingnan. Mhm. Kaya hindi lang po basta-basta pumupunta dito yung mga kaanak ng Mhm. biktima. Kaya talagang yun yung una muna namin Mhm. interest. Mhm. Ikalawa, talagang kinakausap din namin sila at kinakamusta Mhm. sa kung kaya naming araw-araw ginagawa namin. Mhm. At ikatatlo, inaano din namin kung anong mga reaction nila, anong naging saloobin nila. At I think generally sa loobin nila ay joyful sila Mhm. dahil nag-start na nga itong Mhm. unang hakbang tungo sa hustisya at katotohanan. Okay po. Can you walk us through lang, sir, then yung mga next steps na po after this hearing? You said you're also confident about the proceedings so far. But what will happen po ba next in terms also din sa mga victims natin, families of victims natin? So, ang mangyayari, after ng day na to, magka-count ng 60 days, Mhm. so more or less, mga April 27, more Yeah. or less, Mhm. na yun yung maximum kung saan hintayin natin kung anong magiging decision Mhm. on the confirmation of charges. At doon natin malalaman kung sana, ma-confirm, at kung kailan, if ever, yung magiging trial proper. Pero antabayanan natin Okay. yan. And in the meantime po, meron po bang kumbaga plano po para dun sa mga victims na umattend dito, or they resume kumbaga their daily lives, or are there also like next steps for them as well after attending this hearing? There be a debriefing of some sort, or what would be the next steps also for them? Siyempre kakausapin po namin sila at kailangan din namin marinig talaga yung Mhm. kanilang mga saloobin. So Mhm. yun po
pong magiging proseso po Mhm. natin. Mhm. Last question na lang po, attorney. If there is one takeaway from, kumbaga dun sa 10 points ninyo of rebuttals, what would you take away from it, from everything? What was the most important, kumbaga, if you say one final closing statement, really condensed into, say, a sentence or two, what would be your main takeaway from that rebuttal? I think yung sinabi ng Supreme Court sa isang resolution, ano, sa Mhm. isang case, ano, na talagang this may indicate, ano, na state-sponsored mga Mm. patayan na to. So mahalaga 'yon. Mhm. You also mentioned, sir, na kumbaga yung mismong report ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang 2017, 2017 oo, year report. It's accomplishment. also, kumbaga, in a way, an evidence in itself. Opo, in fact, ebidensya sa ano dito sa proceedings na 'to, 'no, kasi Mhm. do'n mo makikita na talagang pinagmamayabang Okay. ng Duterte administration yung Mhm. patayan. Mhm. And those numbers are actually represented by the government itself and written. Yes, so Mhm. mga government reports na po 'to. Mhm. Alright, maraming pong salamat, Maraming salamat. attorney. And yeah, mamaya po babalik po tayo para makinig ito naman sa closing statement ng defense. Maraming salamat po. Thank Yan ang you. muna ang latest dito sa The Hague. Ako po si Sofia Balod Lorenzo ng GMA Integrated News.